Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Kasama daw po kayo sa 15 na pumirma in support of Senate President Escudero. Yes. Even though my signature was already insignificant, lumapit sila sa akin after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. So, pumunta sa akin nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Senator Tolentino eh. Pero nalocate nila ako doon, pumunta doon, kinausap ako. Sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the Senate President. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan, kung pipirma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Chis and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. And ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So, yun. Pinirmahan ko yung resolution, but that was already immaterial because they already have 14 that they have already declared victory. But at least on my part, masaya rin ako because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niya hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Para sir, bakit kayo umiyak kahapon? Bakit kayo emotional? Well, kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session. Di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, meron kaming usapan, kaming tatlo, Senator Bungo, Senator Tolentino, na majority rules. Lalabas 3 against 1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. So, at hindi ko, yung bang, as I've said, feeling ko, being a good soldier, I would like to convey the message to him that, my commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. Ha? Yes, kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob, parang lang. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Senator, ba't hindi niyo po sinabi kay Sen. Migs before mag-start yung session na sumama kayo doon sa grupo ni Sen. Well, nandoon kami sa opisina ni Migs before before mag-start. Nung pumasok si Senator Chis at si Senator Alan,
Sabi ko, exit ako kasi baka maipit ako. Sibat ako doon sa isang pintuan. Di ba? Dalawang pintuan doon. May isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon sa labas. Labas ako. Hindi na kami napag-abot. Pumunta ako kay Senator Tolentino and Senator Bongo na sana sabihin ko, baka pwede ba niyo makonsider yung kaya kanyo matanggap if I'm going to renege on our usapan. Pero sabi ko, mapahiya ako doon sa dalawang kasamahan ko. Kung pwede ba na mag-join na lang ako sa minority. Yan ang gusto kong sabihin doon sa kanila. But they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority. Mag-majority ka. Pumasok, sumunod yung sila si Senator Chis at Senator Alan, pumunta doon. Sabi na ako, kahit na panalo na kami, panalo na. Kumbaga, insignificant na yung aking perma doon. Still, very magnanimous sila to offer for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority. Sir, meron bang konting guilt feelings? Kasi sinasabi, isa sa mga reason bakit napatalsik si SP Subiri dun sa hearing no Fidelis. Kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Kasi alam ko, hindi lang naman, although, tinanong ko ito kay Senator Chis kung talagang yan bang dahilan bakit kinuha si Senator Migs dahil ba dyan sa hearing, sabi yan, no, hindi yan wala yan sa rason dito. Wala yan sa rason. Yun lang sabi sa akin, ha? Which, of course, it's up for you to, bahala na kayo. Basta sinabi sa akin, hindi yan ang rason. At kung yan man ang rason, supposed to be, whether or not sasama ka sa amin or hindi, tatanggalin ka namin dyan sa your chairmanship in the public order. Tatanggalin ka namin kung yan ang rason talaga. Whether or not sasama ka sa amin. Dahil yan pa ang rason. Yan mo kaya ang target namin ngayon na galit kami sa hearing na ginagawa mo. Dapat. I am also heartbroken. My heart is really broken. He's a very good leader. Senator Subiri. I love him very much. I respect him very much. He's a very good leader. Sir, ano yung reason nung dalaw ni Senator Go at saka ni Senator Tolentino to parang side with Senator Chis para mag-decide na papalitan si Senator Subiri? Well, siguro mas maganda sila lang talungin nyo because they have their own reason. Ano nang pinag-usapan nyo? Ha? Nang pinag-usapan? They have their own reason. They have their own reason. They have their own So reason. kahit hindi ka convinced, since wala namang value na yung vote mo, Oo. Sumama ako kasi yun nga, may usapan kami na majority rules. Kung saan pipirma yung dalawa, obligado yung ayaw na isa, sumama. pero sir, di ba, Usapan yung namin. loyalty natin should be sa country and then bago yung kung sino man sa party. Well, what country are you talking about? The Philippines. I am being disloyal to this country by voting Chis Escudero? Hindi, no, sir. What Oh. I'm referring to is you are committed sa dalawa. Yes. When it comes to yung issue na ng country, and you're holding dun sa... Well, kung country is above self, above party, and above party mates, what country are you talking about? Nasisira bang country dito sa decision ko? Hindi, what I mean is, Oh. mag-e-end yung commitment mo sa kanila when the country itself. Yes, automatic yun. Pero dito naman, hindi naman at stake ang kinabukasan ng bansa dito. This is mere changing of the guards. Bakit ba mapapahamak bang bansa kung si Senator Chis ang magiging Senate President? I think no. Sir, Di ba? why were you contemplating dun sa lumipat sa minority? Dahil nga, hindi na si Migs ang Senate President and yun nga, pag sinasabi nila na ako ang tinatarget dahil sa aking hearing, so maybe, pupunta lang ako sa minority nito kung talaga ako ang target nila. But it was explained to me properly by Senator Chis na kung ikaw ang target, sasama ka man sa amin o hindi. Or hindi ka na namin kausapin. Ngayon panalo na kami. 14 na kami, mayroon kami 14 votes. Bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority kung ikaw ang dahilan? Bakit na nagpalitan ng liderato sa
Senado. Di ba? In-explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan. It's not you. Ha? Tuloy pa rin, sir, yung Pidea Lakes investigation. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Pag nakondisyon na si Kumar, nasa kondisyon na pag makalabas sa ospital. And you're keeping the chairmanship. Ha? Ano yung dalawang nakulong dyan, sir, sa baba? Well, pag-usapan ba namin is kasi ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang sa kabila naman ako. Pag-usapan namin yan, dahil magbe-break na mahaba ang break ng Senado, kawawa naman makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial intention is pauwiin yan dahil hindi pa pwedeng naka-break kami tapos sila nakakulong dyan. Di maganda. Pwede ba yung sayo pa uwiin, yung kanya will stay? Kailangan mo. Fair tayo. Hindi po pwede. Ha? Hindi sa sir, baka magkaroon yung idea yung public na, wag ka naman pala magbe-break, papalabas din. I mean, baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas din. Ay, the mere fact na na-contempt ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong, you will learn lesson naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling, kailangan magsabi ako ng totoo. Ganun kasi, enough na yun, na-contempt ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka 1 day, 2 days. Pag kinulong ka, gusto mo pa buong break ng Senado, nakakulong, kawawa naman yung mga tao na yan. So, may promise sa'yo si Senator Chis to stay as chairman of the Public Order? Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ako pumirma nung papel na yun, sinabihan ako na hindi ka namin tatanggalin dyan. Kahit na hindi pa ako pumirma ng resolution. Kasi nga, ako na lang is in order to be officially joining the majority, I have to sign the resolution kahit na immaterial na yun dahil meron silang 14 votes. Kung tutusin nga, pag panalo na ng 14 votes, kahit na 13 pa lang, pagkakuha lang 13 votes, we don't need your vote. Panalo na kami. Sino ka na papansinin namin? Sino ka na kukumbinsihin namin dito? But at least they are very magnanimous in victory. At nilapitan tayo at kinausap. Na-earn nila yung respect mo na sa paggawa nila ng ganito. Yes. They earn my respect. Dahil mabait sila. Kahit papaano, pinuntahan ako. Kahit na alam, panalo na sila. Sir, Yes. di ba may mga umugong noon pa ng mga coup against the space bill? Hmm. Ito po ba yung talagang may real na, may nag-upload sa'yo? May nagsabi sa'yo? Merong tumatawag. Yung mga past yan, sir. We're talking about the past. Yung the past? Oo. Meron talaga, sir. Oo. Hindi ito yung una. And you cannot be successful in a kudeta if you don't have the votes. So you have to convince everyone kasi mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga yan sila. Senator yung tumatawag. Sir, yung dalawa din. Oo, kasamahan ko lang rin. Kasamahan ko. Ha? I don't know kung merong mas matapang sa kanila na tawagan ako. Ha? After nila ako babastusin dyan sa mga press con nila, tapos tawagan ninyo ako, ganun, baka kayo naka-small sa akin. Di ba? Malacanang, sir, Malacanang. Walang tumawag, Malacanang.